Wala nga. Ano lang yun? Theoretical. Theoretical? Kung ano ulit nagsasabi ko na yung inis ako. Hypothetical! Okay, so bago ang lahat, titikim muna tayo ng tiramisu cake. Uy, nabigay ko na, diba? Promise to God? I card yung 120 sa... Hirap talaga mag-travel with friends. Paikot lang yung utang! Wisit! Pasensya na. Meron kaming isang leader na gustong libutin lahat ng kalye ng Taiwan. Meron kaming anak mayaman dito na ayaw magdala ng kahit anong gamit. Hoy! Ang dami ko! Bakit ikaw mayaman? Sorry, nadamay kayo guys. Taas mo ba? Ayoko! Hoy, marami sa kanila may fetish. Since kalmado na ang lahat, titikman muna natin bago tayo mag 7-Eleven at Family Mart. Guys, asan yung itong mga laman ng tiramisu Wi-Fi? dessert. Ako Ito na yung muna. itsura. Kapalong Uy, asan? Pakita mo naman kami. Ikaw lang? Sundal! So, tikman natin. Ito ang kinababaliwan ng isang kaibigan. Buti nakuha niya na. Sino ba ang nagpauso nito, Carl, at kinababaliwan mo? Bet ko lang tikman. Nakita niya lang sa TikTok. Tikman natin. Cheers! Ba't nanginginig ka? Bakit narinig ko yun? Ano? Yung chat mo. Gutom ka na! Hindi ako yun! Hindi ako yun! Masarap, masarap! Masarap, masarap! Yun na lang. Masarap siya, guys. Hindi ako yun! Tikman niyo na! Ako na naman! Hindi nila ako pinagbibigyan. Kaya wala na kaming natikman na ibang flavor. Nag-rant siya. Tikman na natin. Anong hataw? Ano man, tinapay naman to. Hindi siya matamis. Hindi ba ganito naman talaga yung tiramisu mo? Sarap. Siguro, yan. Pwedeng tikman, pero hindi na babalikan. Busog pa ako dun sa Mega. Ang laki kaya nun. Kanina pa yun. Ano? Hindi pa rin ako gutom. Parang mas gusto ko pa yung mango float sa Pilipinas. Ay, masarap naman talaga yung mango float ng Pilipinas. May mango something din dun. Siguro hindi lang ako mahilig sa kape, guys. Hindi naman sa binabash ko yung Baka rin. store. It's just that parang hindi worth it na magkawatak-watak kami magkakaibigan. Nagkaroon mo ng attempt na magkawatak-watak tayo? Kasi grabe na talaga si Carl kanina. Like, grabe na paano kami ni Leonard napasunod kami. Kasi ang dami namin gustong tingnan ni Leonard. Ang usapan kasi, since last day na namin ngayon, ang usapan, titikman yung mga hindi namin natikman na food. So, ang una, itong tiramisu, kasi first day pa lang, ito na agad yung hinahanap ko. To be fair, hindi ko alam na gusto niya yan on the first day. Sabi na yun sa chat. Diba? Hindi. Tapos, Hindi ako nagbabasa ng kanina, Wow, imbis na maghanap kami nitong tiramisu cake, tignan nyo yung mga nabili nila. Ayan na. May ebidensya. Mga damit! Ang hawak lang namin na pagkain, itong tiramisu. Wala na kami nabutang crispy donut. Wala na kami nabutang chicken. Tapos sila, Wait lang! Wait lang! Kasi ako rate ko yung tiramisu na binili 9.5 out of 10. Actually, ang tiramisu na alam ko, hindi malambot yung cake. May texture, di ba? Diba? Yung kulang sa akin texture. Sabi ni Nilena, ito kasi parang sponge cake, so hindi ko siya maintindihan. Ang tiramisu kasi na alam namin ni Leonard from our experience, yung mismong medyo matigas siya, tapos may texture nga, may cream. Ito, sponge cake siya so medyo nalito kami. Napaka-technical. Kasi, sa amin kasi, basta Makain lang kami ng kain. Kung masarap naman, di ba? Why not? So now, pupunta tayo sa main event ng vlog talaga. Pasensya na patagal tayo. Sa 7-Eleven and Family Mart. So first is sa 7-Eleven. Saan tayo 7-Eleven? Medyo na lang kasi yung pa ako bibigay na talaga. Bibigay na ang paa. Excited na ako ma-receive. Sino mas maganda, guys? Si Kira. Sa'yo or ako? Pakita mo yung Mandarin skills mo. Matcha how?
Yes. Para sa mga hindi nakakaalam, mag-take siya ng Mandarin nung high school kami. 2 years. Nuhuli ko yung nagkakating class. Promise to God? Oo. Ito po ang namili ng hotel namin. Ayun, very convenient yung place namin. Kasi, ayun, paglabas namin dito, Ximending, crossroad. Tapos doon sa likod, ang paglabas namin, Ximending MRT Station Exit 5. So mamaya pag-uwi, hindi na kami mahihirapan. Yes. Kasi number 1 rule talaga sa traveling, dapat maganda yung accommodation para namang hindi kayo magkainitan lalo. 7-Eleven. Sila Hasan na bumili na kanilang imumukha. Taray ng entrance. O, diba may mga boxes dito? Ayan. Binili na yung Hasan lahat. Actually, lahat yan isi-ship ko sa Pilipinas. Ngayon, pupunta tayo sa Family Mart. Which is across lang. Yeah, across lang siya ng street. Got the goods! Ito yung hotel namin. Kakain na tayo, guys! So, ang daming food from 7-Eleven and Family Mart. Pero ito yung sa Family Mart, ang laki ng pasta. Yes. So, let's start. Sige, kuha na kayo. Huwag kayo mahiya. Guys! Mabait sila. Mabait sila. Sorry ha, nagmamadali kami kumain. Actually kasi, anong oras na ba? 11:38 p.m. Nag-high school kami sa Manila Science High School. Pero, disclaimer, hindi kami brainy. Nakapasa lang talaga. Oo. Sinwerte lang. Yes. Yung isa dito, nag-star section. Yung Nag-star dalawa section. dito, nag-star No, section. nag-star yes. section. Ito siya, tsaka siya, star section. Kailangan ko yung talaga yung bring up yun, no? Na nag-star section siya. Kami actually, Kayabang talaga Kasi nito. talaga Ako tumahimik lang. ito ha, sa totoo lang, Si Leonard. kaming dalawa ni Blowing Sofia, kasi. doon kami sa medyo bababang section. Grabe yun sa mga section! Hindi kami matalino, hindi kami masyadong bobo, saktong bobo lang talaga. Na nakapasa, na itawid. Naitawid. Ang importante naman, nakagraduate kami. Na wala kaming bad record. Kaya yun yung gusto ko sabihin sa mga bata ngayon, huwag kayo ma-pressure sa mga grades ninyo kasi hindi naman yan magdidikta kung magiging maganda yung buhay nyo. Grabe yung pagtungo ni Carl. Akala mo talaga hindi nag-matter yung grades sa kanya. Ito, kakwento ko yung friendship namin dalawa. So, nag-una kami nag-meet. Entrance exam talaga. Entrance exam. Hindi ko naalala siya. Entrance Parang exam. yung water ko. Hindi, kasi 2 beses kami nag-take ng exam. Exam yung, isa yung sabay-sabay lahat. Tapos, isa sa mga nabigyan ng chance mag-retake. So, nabigyan kami ng chance mag-retake ng exam. Nakita ko siya, papasok siya sa CR ng girls dun sa retake na entrance exam. Tapos, tinanong ko siya, hi, saan yung boys restroom? Tapos si Sofia, ito, sa Maceda. Tapos tinuro niya sa taas. Sa taas. Gumanon siya. Tapos ako naman, umakit ako hanggang 4th floor. Taas ng Maceda. Yun pala sa kabilang dulo ng pala yung boy CR. Ako kasi, may ugali kasi ako na pag hindi ko alam, parang ayoko naman siya ma-disappoint sa akin. Kaya ang gagawin ko, magsasabi na lang ako ng something na kahit hindi ko sure, sasabihin ko pa rin na parang with full confidence para hindi siya ma-disappoint sa akin. Madi-disappoint siya, wala na ako sa harap niya. Yes. Anong pangalan ng grupo natin yung grade 8? Parang wala naman. May mga naman ng grade 8. Wala ba? Kasi close yung buong section namin. Oo. Close yung buong section namin nung grade 8, kaya walang grupo-grupo sa amin. Yes. Pero, if I remember correctly, magkakagrupo kami sa research, kaming 3. So far, kamusta yung mga noodles na tinitikman niyo? Ang sarap. Sarap ng akin. Lasang garlicky talaga siya. Pero kasi mabilis kasi ako ma-impress, yun yung Sa akin problema. eh. So, yan, sa kanya. Ano nga sa'yo? Wala ang pasta. Pero alam mo, nakakatulong maging sip-sip sa teacher. Yun yung gusto kong sabihin sa inyong lahat, guys. Di ba nasabihan ka? Go? Nasabihan kami ng grade 8. Grade 9. Grade 8? 8. Nasabihan kami ng grade 8 na sip-sip. Nakakatulong talaga maging sip-sip minsan sa klase kasi hindi naman tayo yung pinakamagaling sa klase. Laging may mas magaling sa'yo. It's all the time. Sa case namin, lahat mas magaling sa Lahat amin. mas magaling sa amin. Nung grade 8, first time namin
research ng totohanan. Kasi di ba grade 6, Totoo. mga investigative Oh my project, gosh, talaga ganun. i-open up natin Yes, yung i-open up research. natin. Sige. Kaya bakit tayo naging sip-sip? Sige, Paano sige, nagsimula? open up tayo. First time namin mag-research. Wala kaming kaalam-alam talaga sa lahat. hindi ko talaga alam kung paano gawin yun. Tapos yung teacher namin palaging absent. Sa totoo lang. Hindi ko sabihin yung pangalan, pero nung research, hindi namin alam kung anong gagawin. Kami nagkakagrupo kami sa research. Kaming tatlo. Si Leonard humiwalay eh. Kasi siguro wala siyang tiwala sa amin. No? Yeah. Hindi ako- Tapos hindi ko kasi alam kung ano yung mga RRL. So, ganito yung explanation yan. Bale, ako ang nag-act as leader. So, nag-assign ako ng task. Okay, kasi sobrang... Bioplastic ba yun? Bioplastics from banana peels. Very innovative. Ay, Dumael, Gian. Hi, Gian Horace and Vincent Dumael. So, syempre, i-assign, designate ko yung task. Pero ako yung kind of leader na hindi naman ako pala utos. Gusto ko may opinion sila sa lahat. So, hinayaan ko sila mamili anong gusto nilang parts. And then, ito naman si Hasan, nag-volunteer siya. Sabi niya, ako na sa RRL. Yes! Pero di ko alam po ano yung RRL. Kami naman din, to be fair, kami nila Horace, ay ni Gian, tsaka ni Vincent, tsaka ni Carl, hindi namin alam. Nag-chat sa GC. Sabi niya, okay guys, kailangan kong mag-gather ng mga RRL ninyo. So, I think binigyan niya pa kami ng limit nun eh. Tagli-5 ata or tig-10. Sampu. Tig-10 kami na articles na related dun sa research namin. Tapos sabi niya, nag-volunteer siya. Sabi niya, ako na magko-compile, ganyan, lahat. Ito talaga, ganun ako mag-contribute sa group work. Tapos sobrang strict pa niya. Pag meron kaming article na nadoble na ng kasama namin, hindi niya tatanggapin. Pagpasa namin ng chapter 2, parang kinabahan ako kasi nagpapasa yung ibang grupo. Ang kakapal. Ang kapal, ang daming words. Pero yung sa amin, I think 2 pages lang. Oo, 2 pages. Doon ko palang nakita yung gawa ni Hasan. Kinumpay niya lahat ng hyperlink ng mga research namin. At ito pa, hindi niya pa ginawang i-color black yung text. Naka-blue pa siya na naka-underline. Na parang kulang na lang, i-click mo na yung papel. So, syempre syempre estudyante lang kami, we learn from our mistakes, diba? Nag-improve naman. Nag-improve naman Kasi kami. naging magkagrupo kami, grade 12 na kami, graduating na kami ng senior high. Maganda yung research Sobrang natin. ganda ng research namin. Di ba? Ganun talaga yun. Pag bata kayo, nakakamake kayo ng mistakes. Kaya yun nga, going back doon, walang kwenta research namin, point blank period. Pero ito na, nag-research defense kami nun. Grade 8, itong lalaking to, ang may salarin ko, paano, muntik na kami hindi makapag-grade 9. Nagtanong yung panelist namin, bakit ganyan? Ba't ganyan yung research nyo? Bigla niya sinabi, ma'am, send na po namin sa inyo sa Facebook. Facebook pa lang ako, messenger. Oo, wala pang messenger. Facebook pa lang. Ganda tawa ni Taylor. Kasi hindi lang yun ha, hindi lang panelist sa audience namin, iba-ibang section yun. Buong department ng side Oo, tsaka nandun din yung mga star section. Ang ganda yung start to start ito. Nanonood sila, tapos nagtawanan talaga lahat. Tapos kami lahat gusto na namin tumakbo palabas ng auditorium. Pero naalala ko nga sinabi ko, isi-send ko na lang sa Facebook. Pero yung mga ganun, mga little bumps lang namin yun. Ang pinakamatindi talagang dagos na pinagdaan. Wait lang. Kaya nga, doon nga nagsimula yung pagiging sip-sip natin. Yun. Kasi ito yung research teacher namin. Nihalapitan namin yun. Kasi syempre walang kwenta yung research namin. So, titimplahan namin ng kape. Mama, ano pong gusto nyo? Bilang po namin kayo sa kantin. Tapos, talaga nagtitimpla kami ni Sofia. Bibigyan namin sa kanya. Habang nag-grade siya ng research paper. Parang habang nag-check siya, di niya alam na paper namin yung sinecheck niya. Tapos, kanina ba ito? Ang pangit. Gumanon talaga siya habang sinecheck yung paper namin. Tapos, habang inom-inom yung kape na ginawa namin sa kanya. Tapos, sabi namin, ma'am, sa amin po yan. Okay. Tapos, pinasa niya! Pinasa niya! Diba? So, nakasurvive kami. Kailangan gumagawa ng paraan. Hindi lang puro talino, guys. Kailangan gumagawa tayo ng paraan. Diskarte para makalagpas. Kaya naiintindihan namin yung si Leonard, yung grade 9, grabe yan. Grade 10. Tambay siya ng side. Yeah, science department. Kaya naiintindihan namin siya. Tanggap namin siya kung ano pa siya. Umabot kami sa point na malapit na kami mag-break.
ng yung friendship namin. So bilang leader, syempre concerned ako sa grupo ko. Pag isa dyan na hindi kumilos, alam kong domino effect yan sa amin lahat. So, Di na nga maganda yung research, wala pang kikilos, di wala na. actually matandaan yung exact na pinag-awayan namin ni Carl. Pero, meron ata isang part ng research na parang ina-assign ko sa kanya. Tapos sinagot niya ako sa GC. Ganito yung pagkakasagot niya sa akin. Sabi niya, hindi niya magagawa yung part na yun. Kasi, meron siyang scheduled dermatologist appointment ng hapon. Pinugtungan niya pa na after ng dermatologist appointment niya, ang reason bakit hindi niya magagawa yung research part niya is hindi siya pwedeng ma-stress. Nautos daw ng dermatologist niya. Naiintindihan ko naman kung yung stress na yun ay magdudulot ng panganib sa kanyang buhay. Pero kasi yung panganib na yun ay, yung stress na maidudulot nun is baka dumami lang yung pimples. So, hindi ko alam paano ako mag-react as a leader. Kasi hindi ko alam kung pagbibigyan ko ang nais ng aking group member or ipapasa ko sa ibang group members ko yung responsibility. Nagkasagutan kami sa group chat, unfortunately. May mga manasabing words na hindi na kayang ibalik. May mga naganap din na pag-leave sa GC, tapos hindi naman din papanagutan, magpapabalik. Ilalagay ko dito yung ilalagay ko dito yung sinabi sa So, meron ka bang gustong sabihin sa akin ngayon? Sorry. Ang na-realize ko nun, yung friends ko, shout out kay Vincent, kay Gian, O in fairness and kay Hasan. Sila yung type ng friends na hindi sila mamimili ng sides. Wala silang kinampihan sa aming dalawa. Ginawa na lang. Pero sobrang pagkaano nila, yung sobrang, ano matawag doon? tahimik. Hindi, yung wala silang kinakawin. Yung pagka sobrang unbiased nila, nagpatuloy ang life nila. Habang nagsasagutan kami ni Carl sa GC, talagang sobrang dedicated yung tatlo, si Vincent, si Gian, and si Hasan, na ipagpatuloy yung group project namin. So, si Hasan nagtatanong na ano pa ba yung mga gagawin. Sige, ako na lang gagawa nito. Tapos si Gian nag-offer na siya magpiprint. Habang all of that, nagsasagutan kami ni Carl. 7 to 7. Wow, sa Manila Science kasi 7 to 7 p.m. yung Tapos may Grabe. mga practice pa ng coco. Training ground talaga ang Manila Science. So makakauwi ka sa bahay mo mga 9 na ng gabi, 10 o'clock. Kaya maintindihan mo na may derma siya, di siya pwede Hindi magpuyat. na ako pwede mapuya. Saka kami din yung tipo na estudyante na dumaan din sa hirap ng buhay. Grabe, anak ng lawyer yan. Uy, Sarap, uy, paubos na pala? Wala na. Ang galing, di ba? Diba yung mga pagkain sa convenience store sa Taiwan, parang pwede na siya parang restaurant levels. Kunyari kung maging magulang man kayo, guys, para pag-isipan nyo kung gusto nyo ipasok yung anak nyo sa Manila Science High School or sa kahit anumang science high school. Pero, kasi hindi talaga madali. yes, hindi siya madali. Medyo nakaka-stress sa bata. Parang kailangan mo mag-grow up immediately. Kailangan mo mag-isip ng ways kung Kaya, paano makapasa. Kung gusto nyo ipasok yung anak nyo, tanungin nyo din sila kung gusto nila. Yes. Huwag niyo sila i-gaslight na kailangan mong makapasok dyan. Kasi maganda sa record. Yes. Pero kailangan sabihin nyo sa kanila kung gusto ba talaga nila. Kasi hindi naman yung mga magulang yung mag-aaral, yung mga bata. True. Wala naman talaga sa school, pero ang pag-science high school kasi, iba din yung Gets naman. training. Iba, pare-parehas yung tinuturo sa lahat ng school. It's just that iba din siguro yung Yung discipline workflow. na inaano sa amin. Yun din. Okay. Isa rin yun. Iba yung lasa niya. Ano? Mamimiss ko to, Calpis. Unlimited sa hotel. Pinuksan ko yung sandwich. Luksan nila yung sandwich na dapat breakfast ko. Breakfast mo ba to? May breakfast kasi sa plane. Sige na. Kainin mo na. Luksan mo na eh. Okay, mag-away guys. Thank you sa panonood. Bye! See you next time.